kapwa magsasaka ang mga magulang ni Robert. Kaya naman, siya ay maagang natuto ng mga gawain sa bukid. Maliit lamang ang lupa na kanilang napagtataniman, kaya kakaunti ang kanilang inaani. Sa mga panahong sila ay kinakapos sa pagkain. Madalas kami magkakapatid ay umupo kami sa bintana at nagpapalipad na lamang kami ng ngayong bulan ng sabon habang dinadaos namin yung aming almusal, yung aming tanghalian ng kasaba. Bagamat sinasama ng magulang sa simbahan simula nang siya'y 10 taong gulang, tila walang epekto ang gawaing ito para siya'y maging matino. Nang tumuntong ng high school, siya ay naging biktima ng bullying at nagtanim ng galit sa mga taong nanakit sa kanya. Lagi akong binubuli ng aking mga kaklase at sinasabi nila ako ay isang mahirap at wala akong poder dito sa mundo. Nung ako'y binugbog ng ilang beses at saka nung ako'y binubuli nila na ilang beses din, medyo nag-isip ako, sabi ko hindi po pwedeng ganito. Ang aking depensa ay magdala ko ng balisong at ako'y uminom ng alak para tumapang, lumakas ang loob at lumaban sa kanila. Gayunpaman, inanyayahan si Robert sa isang pagtitipon na tuluyang nagpalambot sa kanyang pusong mapaghiganti. Habang nagsasalita ang aming tagapagsalita sa camp, kanyang ibinahagi ang buhay ng dalawang magnanakaw na kasama ni Jesus sa Krus ng Kalbaryo. Yung isa ay kanyang in-accept na siya ay nagkulang, maraming pagkukulang sa Diyos at sinabi na sa Panginoon, alalahanin mo ako pagdating sa iyong kaharian. At ang sinabi ng Panginoon ay, ngayon din isasama kita sa aking paraiso. Ang tumatak sa akin ay yung magnanakaw nga ay pinatawad ng Panginoon. Ako pa. Magmula noon ay naranasan ni Robert ang kagalakan sa pagdalo sa mga gawain ni Jesus. Unti-unti niyang tinalikuran ang dating masamang asta at nagsimulang patawarin ang mga umapi sa kanya. Kung dati po ang aking armas ay balisong para sawatain ang anumang mga masamang pagtatangka sa aking buhay, ngayon po, nung ako'y naghandog ng aking buhay sa Kanya, ang aking armas na lamang po ay ang salita ng Diyos. Nakapagtapos siya ng theology at nagtrabaho bilang elementary teacher hanggang sa naging tagapangasiwa ng isang Bible school. Ginamit ni Robert ang mga biyayang natanggap mula sa Panginoon upang tulungang makapagtapos ng pag-aaral ang mga nakababatang kapatid. Naglilingkod ngayon si Robert bilang full-time pastor na nakatutok sa church planting ministry. Tumutulong din siya sa mga low-income pastors sa pamamagitan ng pagbibigay ng ilan nilang pangangailangan. Ginagawa niya ito kasama ang buong pamilya. Nagkaroon ako ng passion sa kanila na tulungan sila para ma-elevate at ma-educate ang mga pastors na ito para lumaban, maglingkod, maging matatag sa gitna ng kahirapan. Panginoon Jesus, maraming salamat po sa inyong kabutihan. Wala na ngang ibang Diyos na maaring kumilos, gumawa at magpala sa aking buong pamilya. If you're watching right now and perhaps you can relate to Robert, meron kang pinagdaanan na past na binuli ka, bullying, I would think bullying is a new thing, but hindi. It's so old, people have been bullied for years and years. But alam nyo po, don't allow that to stop you from moving forward. Because God has a plan and purpose for your life. And for you to get in on that plan, you need to intimately know the Lord Jesus Christ. And it all happens through a simple prayer. Would you like to pray this prayer with us? If that is your desire, then follow us in this prayer. Just say, Dear Heavenly Father, I come to you right now, Lord God, and I bring you my pain. I bring you, Lord, all the things that have happened to me, Lord, as a child. At gusto ko na makalaya dito sa mga memories, sa mga people that have hurt me. Lord, help me do this. Help me overcome. So this moment, Lord, I humble myself and I ask for your forgiveness. Lord, you forgave that thief on the cross who acknowledged you as Lord and Savior. So today, I too
want to acknowledge you. And so I invite you as my Lord to be my Savior, Lord, to be the God that will bring me to the new purpose and plans that you have for my life. Thank you for loving me. Thank you for forgiving all my sins, Lord. My sins in the past, my sins today, and my sins in the future are all done away with at the cross of Calvary. Thank you, Lord Jesus. This is the most precious gift that I can receive this season. I pray this prayer from my heart in the name of Jesus. Amen and amen. Panginoong Jesus, natanggap ko po kayo na aking Panginoon at tagapagligtas. Sumabay ka ba sa panalangin upang tanggapin si Jesus? Narito ang CBN Asia Prayer Center para sa iyo 24/7 upang tulungan kang magsimula ng panibagong buhay na punong-puno ng pag-asa, kapayapaan at tagumpay. Just text YES, your name and location o mag-chat sa The 700 Club Asia Facebook Messenger. Let's celebrate Christmas with the assurance that Jesus Christ, the Prince of Peace, is aware of our circumstances. For He alone calms our fears and changes our worry to faith. Let's present to Him our cares by calling the 24/7 Prayer Center so our trained prayer counselors can pray with you and share godly counsel from God's Word. The numbers on your screen. Kung ikaw ay nakatira sa ibang bansa, pwede mong makausap ang mga trained prayer counselors gamit ang Facebook Messenger. I-type lamang ang keywords The 700 Club Asia upang kayo ay kanilang maipanalangin at mapayuhan mula sa Biblia. Follow us on our social media accounts on Facebook, Instagram, and X, formerly Twitter. Ang keywords ay The 700 Club Asia. There are also videos that you can watch from the 700 Club Asia Facebook page. Different life lessons on faith, relationships, finances, health, and other topics on Christian living are discussed by our host and invited experts on varied matters. You can also share them on your wall or even send the link of these videos to your friends and loved ones. Maaari mong mapanood muli ang mga episodes at bagong kwento ng The 700 Club Asia na nagbigay ng bagong pag-asa at kalakasan sa iyo sa YouTube channel nito. Pwede mo rin gamitin ang mga inspirational write-ups sa cbnasia.org sa iyong prayer time at pag-aaral ng salita ng Diyos. Madali ring gamitin ang Tanlaw app for your daily devotional needs. Download it for free from Google Play Store, iOS, Spotify, and Apple Podcasts. Isa sa mga tradisyong minananatil mula sa ating mga lolo at lola ay ang simbang gabi. Siyam na gabi ng pag-alala at pagpapasalamat sa mga pagpapalang ating natanggap sa buong taon. Ngunit saan nga ba nagmula ang mga tradisyong ito na ating kinamulatan mula pagkabata? Kasi gusto ng Catholic Church na yung mga tao makapag-novena. Pero imposibleng gawin niya ng mga magsasaka dahil pagsikat ng araw, nasa bukid na sila Mahirap magtrabaho sa bukid pag mainit ng araw. So kailangan, para magawa ng mga tao yung pagsisimba, gawin mo sa gabi. Madaling araw talaga ang simbang gabi noon. Yung mga alas 3, alas 4, bago magpunta sa farm ang mga tao. Kaya may mga bibingkay, di ba? May mga pagkain. Kasi kakain na sila, diretso na sa bukid. Nagdag pa dyan ang motibasyon ng ating mga kababayan na kapag nakompleto mo daw ang simbang gabi, matutupad ang iyong kahilingan. If you believe, tell this mountain to lift itself up and throw itself into the sea, and it will. In other words, yun din mga ibang pinagaling niya, sabi niya, your faith has healed you. All that, anong ibig ko sabihin? Si Jesus, very emphatic, pag naniniwala ka, may nangyayari. So kung naniniwala ka na pag nakumpleto mo yung bilang, may mangyayari, why not? Bakit hindi po nangyayari kung naniniwala ka? And if you're going to quantum physics, pag in-apply mo yung mga concept of observation and tunneling, talagang naniwala ka ng naniwala, according to what Jesus said, the mountain will obey you and lift itself up into the sea. So hindi natin dapat sigurong maliitin yung pananalig ng mga gumagawa niyan. At siguro, traditions have become traditions because somehow they prove to be effective. Matapos ang huling araw ng simbang gabi, dumako naman tayo sa hapagkainan dahil oras na para pagsalu-saluhan ng iba't ibang putaheng handa ngayong Noche Buena. Ang paniniwala natin at sinasabi ng Scripture, gabi isinilang si Jesus.
So, kaya Noche Buena, parang isang napakabapalad na gabi, isang magandang gabi na dumating si Jesus. So, it's a recollection of the time frame which we celebrate. Cultural yan eh. Sa atin kasi ang ibig sabihin ng kaligayahan, kasama mo ang mga mahal mo sa buhay. So, dapat sama-sama. And besides, one of the Filipinos' way of expressing happiness is by eating. All of that is focused on the family, on togetherness. Yung laging I'll be home for Christmas, uuwi ako dahil Pasko. So, syempre, kailangan paghandaan mo dahil maraming kakain, maraming dapat mag-enjoy. Ano man ang pinagpapasalamat mo tuwing simbang gabi? O mga katakam-takam na pagkain, ang pinakamasarap na pwede nating ibigay sa isa't isa ay ang pagmamahal. Magbulay-bulay ka tungkol sa kahulugan ng Pasko. Kaya para maging tunay na mahalaga, bigyan si Jesus ng space. Put Christ back to Christmas. Being rich is beyond money and material wealth. To be rich is to be able to give freely and unconditionally. Get the keys to real fulfillment through the power of giving in an exclusive audio teaching by Peter Kairos. Real joy for any amount you choose to donate. You are giving because your heart is blessed, so you can always trust God to meet all your needs. Be a CBN Asia partner today. Simula nang maghiwalay ang ina at amain ni Joshua, hinanap niya sa bisyo at barkada ang pagmamahal. Bukod dito, nabuo rin sa kanyang puso ang inggit sa tuwing siya ay nakakakita ng kumpletong pamilya. Kaya naman ipinangako niya sa kanyang sarili, pag nagkapamilya ako, hindi ko hayaan magiging broken family kami. Kahit anong mangyari, gagawa ko ng paraan para maisalba namin or maisalba ko yung pamilya ko. Samantala, lumaki naman si Luisan sa isang buong pamilya, subalit malamig ang pakikitungo nila sa isa't isa. Nang magtrabaho, nauwi rin sa hiwalayan ang kanyang naging relasyon noon dahil sa kanyang pagtataksil. Para tuluyang makalimot, ginugol na lamang niya ang oras sa barkada at pagsusugal. Dahil sa kanyang masaklap na nakaraan, inakala ni Luisan na nararapat lamang sa kanya ang nag-iisa habang buhay. Hindi ko deserve magkaroon ng family kasi hindi ako naging mabuting girlfriend sa Pasko. Nang magtagpo ang landas ni na Luisan at Joshua, akala ko na yung pagmamahal saka yung attention na hinahanap ko, makukuha ko lahat sa kanya. Akala ko ito yung turning point ko para, alam mo yun, magkaroon ng magandang pamilya. Subalit nang nabuntis niya si Luisan at magsama na sila sa iisang bubong, panibagong realidad ang kanilang kinaharap. Ako kasi, yung tipo na tao na sensitive kasi ako eh. So kapag, kunyari, may nasabi sa akin, nagtatanim ako sama ng loob. Madalas na nag-aaway kami, hindi talaga kami magkasundo ka ng gawin namin. Eh di ba, ang gusto mo nga peace, gusto mo nga ng pagmamahal, ng atensyon. Nung ayaw ko, yun din yung namamanifest niya. Kaya kami nag-aaway. So vice versa, kung ano din ayaw niya sa akin, yun yung namamanifest ko. Hirap talaga akong mag-submit sa kanya noon. Kasi pakiramdam ko, mostly sa mga sinasuggest niyang plano is mag-fail. Either na masyadong mataas din yung bilib ko sa sarili ko, na feeling ko kung ano yung plano ko, yun yung mas magsasucceed. Dahil hindi siya submissive sa akin, pakiramdam ko nadidisrespect ako. In-doubt ako sa sarili ko na ako nga ba talaga yung head of the family? Kasi wala, hindi rin naman siya kumbaga nagre-rely sa mga decision ko. Sa gitna ng kanilang di pagkakaunawaan, tinanggap nila ang matagal ng paanyaya ng nakababatang kapatid ni Joshua. Sila ay dumalo sa isang Kristiyanong simbahan. Hindi man mabilis na naayos ang kanilang pagsasama, unti-unti namang nakatulong ang pagdalo nila sa discipleship group upang lumalim sa pagkakilala sa Panginoon.
Doon ay natutunan ni Joshua ang kahalagahan ng paghingi ng biblical advice sa kanilang spiritual parents, lalo na sa panahon na sinusubok ang kanilang relasyon. Kailangan mo isoak yung sarili mo sa mga salita niya. Nakaramdam ako ng kapayapaan sa puso ko dahil alam ko na may purpose May purpose pala kung bakit dumadating tong mga trials sa buhay ko. Isa din tong paraan para, alam mo, mas mag-rely ako sa Kanya, sa Panginoon. Magtiwala ako sa Kanya na hindi niya ako pababayaan, na aayusin niya ang pamilya ko. Nangusap din kay Luisan ang Panginoon. Dun parang mas narinig ko yung voice ni God na nag-speak talaga siya sa akin na parang this is the right time na ituwid yung life mo, na you are no longer teenager. Bilang pagsunod sa Panginoon, nagdesisyon si Joshua na pakasalan si Luisan. Bago ang kanilang kasal, dumalo sila sa isang I Do seminar. Doon ay nalaman nila ang kanilang mga pananagutan sa isa't isa. Sila ay kinasal at patuloy na tinuturuan ng Diyos. Nung kinasal kami, sobrang saya ko kasi alam mo yung tinatry niya yung best niya ni Luisan na mag-submit sa akin. Final decision is coming from you. Ang sarap sa pakiramdam Hindi pa rin perfect, may times pa rin. Pero ang maganda nito, since nung after marriage, aware na kami na si Lord yung center ng relationship namin. Dati pag may dumarating na problema sa amin, nagiging hopeless agad ako. Pero ngayon na pinagtibay ng Panginoon yung pagkakakilanlan ko sa Kanya, sa pag-aaral na rin ng Word of God, pag-attend ng mga ministry, yung dumarating na problema sa amin, pinag-usapan namin mag-asawa. In the same time, hindi kami nagre-rely sa our own strength, but it's more on God's strength. Hindi ganun ka-strong yung foundation namin as husband and wife or as partners dati. Thankful kami doon sa mga trials and problems kasi doon kami na-mold as husband and wife. Doon na-expose yung mga dapat naming baguhin to have a successful marriage. We need the grace of God in our marriage and in our family because feeling namin matatapos na tong marriage namin. It's not an accident that you're watching right now, and we'd love to pray for you. Allow us to pray for you. Lord Jesus, you are the author of marriage. It is your design, and it is you, God, who binds married couples together. I pray, God, that today your grace, God, will enable the couples watching here, especially for the married couples, to love each other, that husbands will love their wives and be willing to lay down their lives for their family, that the husbands, God, will not lead out of pride, but out of humility that comes from you, Jesus, out of the awareness of the great responsibility that they have in leading their families. And I pray, God, for the wives represented here right now, God, that you'll give them the grace to see the leader that their husband is, and that they will pray for their husbands. They will call forth, God, the leadership that you've given their husbands through prayer, and that you will give them the grace to lovingly submit. Lord, I pray for every marriage here, God, that there will be love and unity among couples, that you may be glorified. And I also pray, God, for restoration of families. God, sa mga may mga anak na hindi okay sa kanilang mga magulang, Panginoon, I pray that love and forgiveness will reign in every family represented here, and that your healing will come, that healing and forgiveness will come in every family right now. In the name of Jesus Christ, we pray. Amen. Amen and amen. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Nagnalangin si Peter Kairos at ako'y sumunod. Naramdaman ko na tuloy-tuloy ang pag-recover ko. Doon ko naranasan yung kapangyarihan ng Diyos. Wala kaming pera pero naitayo namin yung farm na ito. Nag-restore sa akin, finances, trabaho. Lahat po yan galing sa Panginoon. Tulad ba nila ay sinagot din ng Panginoong Jesus ang iyong panalangin? We want to hear it from you.
please text Answered Prayer and share your story with us. Send it to 0998-590-0620. Yung ngipin ko ilang beses nang sumakit. Minsan nga namaga na ito Talagang hindi ako makakain, hindi ako makatulog ng mabuti. Until one day, Operation Blessings Mobile Clinic went to her area in Zambales to do a medical and dental brigade. Lola Azucena received treatment from OB's dentist. What a relief she felt. And now joy is just beaming from her face, saying, Maraming salamat sa mga staff ng Operation Blessing at saka yung mga donors na sila yung nagbigay ng mga kailangan dito sa medical mission. Be part of what God is doing in the lives of our kababayans all over the country. All it takes is 500 pesos a month. For 12 months, ay member na po kayo. And for those who are already partners, I challenge you to up your giving. Call the numbers being flashed on your screen or scan our universal QR code to give. God bless you as you do. Kapwa doktor ang mga magulang ni Ru. Pagdating sa edukasyon, strikto ang kanyang ama habang supportive naman ang kanyang ina. Disiplinado at masikap sa pag-aaral si Ru. Nang siya ay tumuntong ng high school, siya ay nadala sa peer pressure. Bagamat nanatiling angat sa klase, ninais rin niya na maging lamang pagdating sa pagkakaroon ng maraming nobya. Kami yung barkada na matatalino, matataas yung grades. Pero kami yung barkada na maraming girlfriends, parang ganun. So sa barkada namin nun, pag wala kang girlfriend, ang tingin sa'yo pangit, ganun. So imagine the pressure, no? Pag may girlfriend kang isa, okay ka lang. Pag dalawa or tatlo, yun, parang ikaw yung papakinggan. You're the man. Noon, pinakamagandang girlfriend yung gusto mo kasi parang trophy yung dating So, noong mga panahon na yon, ang source ng security ko was yung having a girlfriend. After graduation, naging source of security din yung trabaho. Gusto ko noon, mabilis yung promotion. Subalit na baliktad ang kanyang mundo nang unti-unting naglaho ang mga bagay na ginawa niyang sandigan. That was a series of 3 weeks, no? I lost my girlfriend, I lost my job, and then I lost yung business na kakatayo pa lang. Ito, pinagtrabahuhan ko tong mga to. Tapos, sa isang iglap nawala lahat. Sa panahong lugmok siya sa mga pagsubok, siya ay naimbitahan ng kanyang kaibigan na dumalo sa isang Encounter God retreat. The preacher talked about what Jesus Christ has done for us on the cross. Doon dinitalye kung ano yung suffering na go through ni Jesus to save us from our sins. That is where I encountered the Lord na siya, He was hanging on the cross. I saw the nails piercing His hands. I saw the crown of thorns on His head. I saw His whole body filled with blood. Parang napaka-personal na encounter. Sabi niya sa akin, Ru, this is how much I love you. I gave up my life for you. Tapos, ganun yung gagawin mo sa buhay mo. Parang na-realize ko, grabe, ano nga ba yung mga pinagagawa ko sa buhay ko? And that's when I decided to surrender my life to Christ. Bilang tugon sa pagmamahal ni Jesus, nagdesisyon siyang isantabi ang mga pansariling kagustuhan at unahing sumunod sa kalooban ng Panginoon. Sa katunayan, ibinahagi niya ito sa kanilang pastor at pumirma si Ru ng isang kontrata sa harap ng mga kabataan bilang patunay ng kanyang covenant sa Panginoon. Interestingly, nung nagtanong ako kung meron pang gustong mag-sign dun sa group, nakaka-amaze lang. I think
siguro mga 80 to 90% of the group actually stood up and signed the contract with me. Kalaunan ay tinawag itong Manifesto Movement. Layunin nitong abutin ang mga kabataan at ipaunawa sa kanila na mahalagang unahin ang Diyos at maghintay sa kanyang perfect time bago pumasok sa isang romantic relationship. Naging mainit si Ruth sa paglilingkod sa Panginoon hanggang sa siya ay maging youth pastor. Ngunit isang gabi, bigla siyang nakaramdam ng lungkot at pagkaawa sa sarili sa panahon ng Kapaskuhan. It happened siguro mga, if I'm not mistaken, 32 years old. No? I admit I was like a little bit careless. No? Kasi parang inalaw ko na bulungan niya ako ng kung ano. Sabi niya, kawawa ka naman, ganyan, naglilingkod ka pa kay Lord, ganyan. Tapos, ganyan, wala ka man mapag-sharean nung mga nangyari dun sa youth event mo. Wala po akong kasamang kumain, wala po akong makakwentuhan. Sabi, kawawa naman ako. Inimpress sa akin ni Lord, sabi niya sa akin, Ru, kailan pa ba ako hindi naging sapat para sa'yo? Oras na yun, grabe yun, tumulo yung luha ko. Tapos gusto kong itapon yung mga, sorry Lord, sorry. Sorry Lord, nag-complain na ako, sorry Lord. Hindi ko pat pala talaga na-apply yun, yung being satisfied in God alone. Nung nag-pray na ako kay Lord na, Lord, sige po, surrender. If it's your will for me to like be single for the rest of my life, okay na po. Kaya naman, taus-pusong nagdasal si Ru at nagbabad sa salita ng Diyos hanggang sa mangusap sa kanya ang Panginoon. Kalaunan ay lakas loob siyang humingi ng permiso sa mga magulang ng kanyang churchmate na si Jeng. Hindi naman siya nabigo at pinayagang manligaw sa dalaga. Nagkamabutihan si Ru at Jeng at naging sentro ng kanilang relasyon ang Diyos. At noong January 17, 2014, ganap nang naselyuhan ang kanilang pagmamahalan nang sila ay ikasal. Ginakasal ako, ang naisip ko talaga may himala. And to me, yung wedding was another great example of how gracious God is to us. Kung natutokso tayo na bumalik sa dating buhay, tandaan natin ang 2 Corinthians 5:17. Kaya't kung nakipag-isa na kay Kristo ang isang tao, isa na siyang bagong nilalang. Wala na ang dati niyang pagkatao. Sa halip, ito'y napalitan na ng bago. Huwag palagpasin bukas ang panibagong episode na tiyak na maghahatid ng kaligtasan, pagbabago at biyaya sa inyo. Same time, same channel. Laging isa puso na tayo ay ligtas at payapa dahil ang Panginoong Hesus ang ating sandigan. Pagpalain kayo ng Diyos. Merry Christmas and a blessed New Year. Yes. Ngayong Biyernes, biktima ng child abuse, naging teenage mother, masahista at mistress. Paano maaayos ang buhay ni Cecilia? Macho dancer, naging kabit ng bakla, naging pastor, pero napreso. Paano maliligtas si Ruben? Isa siyang katutubong Aita. Paano siya naging scholar at college graduate sa UP? He is Messiah! Ngayong Biyernes, alas 12 ng gabi sa GMA.